Oh, itong kay Bitag, yung kay Ben Tulfo. Ayan, pakita natin yung kanyang... Kasi ito si Ben Tulfo, binabanatan niya pati mga kapatid niya. Oh, di ba mga kapatid niya nasa posisyon ngayon, si Erwin at saka si Rafi. Oh, pero ito si Ben Tulfo, kapag may mali yung mga kapatid niya, binabanatan niya. Oh, so pakinggan natin si Ben Tulfo at tingnan natin kung ano yung kanyang opinion patungkol sa sinasabi niya na si Duterte daw mas maganda kung sa Kongreso. Sige nga. Kung ako ngayon tatanungin, nakikita natin lumalabas sa survey si PRRD sa Senate pag hindi number 1, number 2. Nangunguna. Pero kung ako nang tatanungin, ang gugustuhin ko, dapat tumakbo si PRRD sa Kongreso. Bakit? Para gusto kong makita na maglalaban sila ni Tamba at saka si PRRD. Titingnan natin kung may asim siya sa Kongreso kasi matindi kasi mga binibitiw ang salita ni PRRD sa Kongreso. At wala siyang tiwala sa mga congressman. Kung titingnan natin, nandun naman ang kanyang anak na si Paulo Duterte. I will leave the topic there for a while. In the meantime, sasabihin ko sa inyo, nangunguna siya sa survey sa Senado pero kung akong tatanungin niyo, mas gusto kong pumunta siya ng Kongreso at doon, showdown. Gusto mo makita si Tamba at si PRRD. Hoy, tandaan nyo si Tamba, bata yung kapatid niya. Si Erwin, pero tinatawag niya na Tamba. Bang klase to si Ben Tulfo, matapang. Ay, hindi mo matatawaran ng tapang na itong mga Tulfo mula mo kay Rafi, kay Erwin at saka dito. Hindi mo pwedeng totoyin yung mga tapang ng mga to. Kumbaga subok talaga to. Oh, pero alam mo ang talagang pinakasiga sa kanila ito. Si Ben Tulfo, ito yung talagang kumukumpronta sa mga animal eh. At doon pa. Kasi si Rafi Tulfo, lang yan sa telepono lang yan Pero ito si Ben, pinupuntahan niya talaga. Para patinuin niya. Dahil, again, bibigyan ko ng linaw to. Iba kasi naiintindihan na PRRD bilang isang lawyer at alam niya, nanggaling na siya sa ito'y pagiging executive siguro dito sa Congress magkakatalo. Para maintindihan niyo kung paano mag-isip itong si former President Rodrigo Duterte, kinakailangan kilalang kilala niyo siya. Pues, hindi ko kilala si PRRD. At hindi ko rin alam kung paano mag-isip itong si PRRD. Basahin nyo na lang ang kanya mga pinagsasabi. Ika nga sa salitang Ingles, read between the lines. Nung nakaraang taon, hayagang sinabi na PRRD na wala siyang tiwala sa Kongreso at tinawag ni PRRD ang Kongreso the most rotten institution. Nanawagan si PRRD sa COA, Commission on Audit, noon, last year, na i-audit ang mga pork barrel. Wala na daw pork barrel, sir. Walang pork barrel. Wala na. Ano na lang? Insertions. Insertions. Kung tawagin ngayon, extraordinary funds. Yun yun. Extraordinary funds. Or miscellaneous funds na mga kongresista. Sama na natin ang mga senador. Ang siste. Hindi na ito na-audit. Bakit? Ang ginagawa kasi na mga mambabatas natin, nag-i-issue na lang sila ng certification. Instead of liquidation, na i-itemize mo kung saan mo ginastos, kailan mo ginastos, paano mo ginastos, magkano, lahat na detalye niyan dapat nalalaman ni Juan de la Cruz. Ngayon, ang ginagawa ng mga kongresista at mga senador, certification lang na nagastos na nila ang kanilang pondong nakalaan sa kanila. Kaya, para kay PRRD, sinabi ko kanina,
may trust issue ang Kongreso, ibig sabihin, ito hindi pwedeng pagkakatiwalaan. Mga boss, babalansehin ko kasi hindi naman lahat ng mga congressman sa Kongreso ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Meron din naman straight, honest. Well, ako naniniwala yung kapatid mo straight naman. Straight pa ngayon. Ewan ko lang. So, mga ilang taong pang dumikit yan kay Tamba. Kung straight pa din yan, baka para ng yan. Para ng spiral staircase yan. At ang dahilan ng pagkabuisit ni PRRD, alam niyo ba kung saan nag-umpisa? Ang pagtanggal ng confidential funds ni VP Sara noon. Understandable dahil nga naman, ama ka, sakit para sa kanya, nakita niya na yung nangyari sa pagtanggal ng confidential fund. Kung ano man nakita niya sa kanya na yun. Well, hindi ko pinagtatanggol itong si PRRD. Tingnan na lang kung paano niya lapastanganin. Tingnan niya na lang kung paano hinahambalos. Minamaliit ang Kongreso. Nandun naman kanyang anak, si Pulong, si Paulo Duterte. Nagkaroon ng prayer rally sa Cebu. Di ko alam kung gaano karami ang mga supporters na dumalo. Pero sinabi ni PRRD na wala siyang problema. Eto na, wala siyang problema amyendahan ang ating saligang batas sa pamamagitan ng CHACHA or Charter Change. Kahit dagdagan pa raw ng mga kongresista ang term limits ng presidente. And of course, kasama dyan itong mga congressman at mga senador, pero nilinaw ni PRRD. Ito paglilinaw. Hindi raw pwedeng dapat makinabang itong mga incumbent, partikular si BBM. Hindi pwedeng ma-extend yung limit just in case magkaroon ng charter change at napasama pati yung term extension. Maging ang mga kongresista o mga congressman at senador. Yan yung pinapaliwanag natin kagabi na kung ano man ang magiging iba pang aayusin nila, babaguhin nila dyan sa lumang konstitusyon, yung revisions na mga gagawin nila, lalo na yung mga political provisions na i-revise nila or i-update nila, kailangan hindi yung ngayon ang makinabang, kundi yung mga susunod na administrations pa. O, pagka ginawa mong ganun yan, tingnan ko lang kung ituloy pa nila yan. Bakit? Kasi malaking possibility na si Inday umupo sa 2028 eh. Kung ang kung ang kumbaga pagtakbo niyan sa susunod na administrasyon, patay sila. Patay sila sa mga DDS. Na ilan sa kanila, partikular sa mga kongresista, may personal na motibo at personal na interest isinusulong yung sinasabing term extension. Hindi lang doon sa sinasabing economic provision. Maraming nagsasabi niyan. Ang panawagan nitong si PRRD kay Pangulong Bongbong Marcos, maging komportable raw si BBM at makontento sa kanyang kinalalagyan itong si BBM. Huwag daw mag-asam-asam itong si BBM tulad ng ginawa ng kanyang yumaong ama, si FM, o si Yumaong Ferdinand Marcos. Ito ang sinabi ni PRRD. At babasahin ko, dyan lang Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Just be happy with that. You're already there. God has written that you have been given a blessing to serve your land of birth like your father, the senior, Marcos Sr., but don't follow his path because you will trip there. Hindi po ako may sabi niyan. Yan pong binitiwang pahayag nitong si PRRD para kay BBM. Binibigkas ko lang sinasabi ko. Hindi lang para kay BBM.
ang mensahe ni PRRD, kundi maging sa mga na mga congressman ay sinusulong yung sinasabing PI. Huwag mo natin makalimutan dito yung People's Initiative. Dito nagkabukingan. Kumbaga, ang gustong sabihin nitong si former President Rodrigo Duterte or PRRD, na kanina natin ginagamit yung PRRD, okay lang na may term extension, pero hindi dapat makinabang ang mga incumbent politicians kapag naipasa ang term extension just in case. Ang dapat makinabang dyan ay mga bagitong kongresista na papasok ng 2028. Kaya itong kasalukuyan, kung meron man hanggang 2028, di kasama dyan. Of course, inuna niya si BBM na hindi po pwede. Yung mga trapong nag-aasam-asam as in TL, tululaway, na humaba ang kanilang termino sa Kongreso, mapanatiling sa mundong ito, marami pang benefits kasi. Ano yung mga benefits? Alam niyo na, mga boss. Simple lang aking sasabihin. Ang gustong gawin ni PRRD ay may panukat na. Sakaling pinaglaruan, sakaling nangyari, sakaling naisakatuparan itong term extension, hindi lang economic provision, pagtsatsa na ang pinag-uusapan, charter change, constituent assembly, of course separate voting to. Na kung maaari, wag makinabang itong mga nagsusulong ng PI. Ang target niya rito ay itong mga nagsusulong ng PI kasi patago. Gusto niya sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga kasalukuyang kongresista na siyang nagsusulong ng PI, may agenda.